Northeasterlies pansamantalang magpapalamig muna sa extreme Northern Luzon. Pero panandalian lamang yan sa susunod na 2 araw lang. Pero easterlies patuloy pa rin magbibigay ng maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng Central Luzon kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Silangan ng bansa, kabilang na ang Mindanao at Visayas, patuloy pa rin makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers. At isang malakas na magnitude 6.1 na itala sa Chile na na-detect na aking seismometer kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 7, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:38 na ng umaga. Kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, at bahagya munang medyo makakahinga tayo ng maluwag sa pansamantalang sobrang init dahil nagbalik yung ating northeasterlies at nagpalamig muli sa extreme Northern Luzon. So dahil dyan ay bahagyang bababa ng konti ang ating temperatura. Pero huwag pakampante dahil patuloy pa rin na tumataas ang ating heat index at alinsangan dahil malakas pa rin ang daloy ng ating easterly sa silangang dagat Pasipiko na nagbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. At kitang-kita sa live Doppler radar imagery. Yan, kitang-kita po na nakakaranas ng mga kalat-kalat pag-ulan ang ilang bahagi dyan sa may bandang Aurora region, yan, bandang Kasiguran Aurora. Umaabot din na ilang bahagi ng Palawan, mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate rain showers. Polillo Islands at ilang bahagi dyan sa may bandang Camarines Norte. Sa ibang nalalabi naman sa kabilang na ang bahagi ng Mindanao sa Surigao region ay nakakaranas din ng mga moderate and heavy rain showers. So magdala ng payong. At sa ngayon ay walang masyadong magiging masamang epekto dahil at least nakakapawi din ng sobrang init sa mga uulanin ngayong araw. Nakataas ang thunderstorm advisory sa NCR, so expected ang mga kalat-kalat pag-ulan pero isolated rain showers ito dahil sa ating forecast storm prediction, partially cloudy ang naka-indicate at 20% chance na tayo'y uulanin dito sa Metro Manila. So isolated ito kasama na ang ilang bahagi ng NCR at kasama ang Quezon Province, yan, sa Patnanugan daw at Bordeaux according sa ating data feed, at maaring mag-persist daw ito within 2 hours. So medyo paghandaan po kung sakaling magkaroon ng mga ilang kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds nga po umiiral sa atin. Hanggang bukas daw ng Sabado ay partially cloudy base sa ating forecast storm prediction dito sa atin sa NCR. So patuloy tayong makakaramdam ng despite na medyo mas makulimlim tayo ngayon at gloomy, pero yung heat index maaring magtaas pa rin yan. Hindi nga lang muna sobrang tindi dahil pansamantala medyo kakalma muna ang ating heat index ng bahagya. Kaya yung nagsuspend ng klase mukhang mauunsyami yung pagsuspension ninyo dahil hindi magiging sintindi ng alinsangan ang inaasahan ninyo. So bakit nag-report si Pag-asa na magkakaroon ng northeasterlies, yung effect ng gloomy ay patuloy pa rin ninyong nag-decide ang ating mga local government units na magsuspende ng maraming klase, which is nakapost yan sa ating Facebook page. Pero dahil mga officialis po sila, ay wala tayong magagawa kundi ay sundin yung kanilang announcement. Kaya lang medyo magiging sablay po yan dahil yung ibang bahagi ng bansa ay hindi makakaranas ng grabe munang heat index dahil nga po ay bumaba yung ating northeasterlies. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan ang aming air temperature na nasa 34.1 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 4:06 PM. So natiling napakataas yung aming heat index kahapon na nasa 45.8 degrees Celsius, ang highest heat index namin kahapon. Sa ngayon mukhang mababa ang heat index ngayon dahil medyo gloomy tayo ngayon dito sa parte ng Metro Manila. So medyo makakahinga-hinga tayo ng konti ng bahagya at hindi muna tayo sobrang makakaramdam ng sobrang taas ng alinsangan.
Kung tatabi naman natin sa P6 streams in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Subic Bay sa may pinakamataas na 36 degrees Celsius na highest temperature, at sa Baguio City bumaba sa 16.8 degrees Celsius ang kanilang temperatura mula sa 17.8 degrees Celsius noong isang araw. So medyo lumalamig ng konti kahit papano. Sa Inulan naman, ang Calapan ay nakaranas ng 54 mm na total rainfall at nanatiling wala kaming pag-ulan dito sa Caloocan since nung unang araw pa ng Marso. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo drier at 68%. Wala itong pinagbago since last hour. Nanatiling nasa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure. So high pressure area pa rin and steady ito since last hour. Medyo low tide pa tayo, pero unexpected ay ang high tide nito, kung sisilipin natin yung high tide status, ay aabot ng mahigit sa 1 meters mamayang hapon, mga bandang alas 3, aabot sa mahigit 1 meters ang magiging high tide natin. So since first quarter ng ating buwan ngayon, so medyo mataas-taas yung ating high tide mamaya. So take note yan mga folks. Samantala sa ating namang air quality, wala tayong magiging problema, na ating normal po tayo at wala naman tayong ganap sa ating space weather. So diretso agad tayo sa ating almanak na sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. Mamaya pa po o kaka-moonrise, mag-moonrise to mayamayang konti, 11:53 AM. Yung first quarter na po tayo, unang first quarter ito ng month of March, 54% illuminated. Magmo-moonrise ito mamayang 11:53 AM at lulubog ito mamayang bukas sa madaling araw ng 11:26 na ng madaling araw. At sa local weather outlook natin para ngayong weekend o magwi-weekend, Friday ay magiging partly cloudy daw ating maghapon. So medyo gloomy tayo ha. So medyo makakahinga-hinga tayo ng konti dahil sa medyo bawas po ang ating sobrang heat index ngayong araw sa Metro Manila. Chance na pag-ulan ngayong araw ay 19 to 20% lamang. So magiging isolated lamang ang mga pag-ulan nito anytime. So be prepared na lamang sa inyong mga payong just in case. Bukas, partly cloudy din ating maghapon na nanatiling 19 to 20% chance din ang ating uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 27 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po yung heavy rain potential. Una, silipin po na natin yung nasaan umaabot ngayon yung northeasterlies surface wind flow. Ayan, yung cold front, yung frontal system, ayan, umaabot dyan. Ito yung boundary at yung shear line nandito sa may bandang Polilla Island ng boundary. So nagkakaroon ulit tayo ng bahagyang shear line na manipis. At yung boundary ng frontal system ay medyo nagpapalamig ngayon sa may bandang extreme Northern Luzon area. Yung boundary ng easterlies na bumabalandra ay dito sa may bandang Bicol region. So medyo mas maalinsangan ang mararamdaman muna ng mga taga Bicol region at ilang bahagi ng Eastern Visayas at bandang Mindanao. Bagamat sa may Mindanao, sa may bandang Surigao region nga po ay nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So kitang-kita po sa pinaka-satellite imagery natin. Klaro naman ang buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, pababa na yan ng Pangasinan. So mula Ilocos Norte niyan, pababa ng Pangasinan, kasama na ang Benguet, Ifugao, Central Luzon, kanluran ng Zambales, Pampanga, kasama na ang Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. So mga part dito, Mosil Caudit, medyo gloomy tayo ngayon sa buong bahagi ng Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon. Magkaroon man ng mga kalat-katapag ulan, typically bandang Rizal, Quezon Province hanggang Atimonan, Quezon at ilang areas malamang dyan sa may bandang Camarines Norte. Pero sa ngayon medyo katamtaman ang lagay ng panahon. So kitang-kita naman po sa pinaka satellite imagery at mula sa heavy rain potential, kung titingnan natin ay mga ilan lamang na cluster na heavy rain potential ang nakikita natin sa bahagi ng Northern Luzon area. Pero madalas mga katamtaman lamang at mga ilang part nito Mosilcao di ang iira. So hindi natin masyado isa-isahin ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Magdala na lamang o medyo ready sa inyong mga payong sa silangang bahagi ng Northern Luzon, dyan sa bahagi nga po ng Cagayan Valley, Isabela, Casiguran, Aurora hanggang Polillo Islands na po yan. Pababa na yan ng bandang Camarines Norte. Pero sa Mimaropa, moderate and heavy rain showers ang nararanasan ngayon ng mga taga Puerto Princesa at ilang bahagi dyan sa dulo ng Batara sa Balabac. Yan, moderate and heavy rain showers po. Ingat na lamang sa biglaang flash floods po. Nakakaranas kayo ng malakas-lakas na ulan ngayon dyan at ilang bahagi ng
dyan sa may bandang boundary ng Puerto Princesa. Yan, hanggang dyan yan sa dulon-dulo ng Balabac. Pero sa ilang bahagi ng Mindoro, patuloy pa rin ang katamtaman at maaraw at malinsangan ng ating maghapon, kasama na ang buong bahagi ng South Luzon, Mapamarinduque man yan, Romblon o Masbate. Sa kaluran ng Visayas, katamtaman din na lagi ng panahon, mga ilang partly cloudy lamang mula Panay Island, Negros Region hanggang Cebu area. Pero magiging mas maulap na ang bandang Bohol, Mactan at ilang bahagi sa may katimugang bahagi ng Cebu. So asahan na mga ilang light to some moderate rain showers and localized thunderstorms kabilang na ang buong Southern Leyte, pataas ng Baybay at ilang areas ng Tacloban at Ormoc. Mga isolated, mga light to some moderate rain showers ang iiral ninyo dyan. So expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat din. So magdala na ng pananggalang. Bagamat sa ngayon medyo nagiging katamtaman kayo dyan sa area na yan, kabilang na ang buong bahagi ng Southern Leyte at ilang bahagi ng Eastern Samar. Bagamat partly tumusikaw din ang nalalabi sa buong bahagi ng Eastern Samar region, pero asahan ng maulan mula Gian Eastern Samar, pataas na ng Borongan hanggang Dolores. Katamtaman mga ilang moderate at medyo mas maaraw kayo dyan sa buong hilaga ng Samar, mula oras pataas ng Lawang hanggang din sa may bandang Biri, patawid ng bandang Sorsogon na yan. Magiging partly ito sa mostly cloudy lamang pero humid at maalinsangan pa rin kayo. Dulot pa rin ang tuloy-tuloy nating dry easterlies dito na mainit. Ayan malakas pa rin ang ating easterlies. So nagkakaroon lamang ng boundary ng frontal system dito sa pagitan ng northeasterlies sa extreme Luzon. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, nagiging maulan, moderate and heavy rain showers ang umiiral sa buong Surigao region. So kasama na buong Dinagat Island at Siargao Island, ilang areas ng Caraga area, yan, nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. Buong Surigao del Norte, kasama na ang Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur, yan, kasama na. At ilang bahagi ng Surigao del Sur, paba ng bandang Lapas hanggang Bislig. Magdala ng payong at ingat na lamang sa biglaang flash floods kung sakali, at ingat sa biglaang pagguho ng lupa na wag naman sana pong mangyari. Sa lalalabi ng buong Northern Mindanao ay mula Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang pagitan na ng Lanao del Norte, magiging humid at maaraw kayo dyan. So wag masyadong magbibilad dahil patuloy pa rin makakaranas kayo ng mas mainit at maalinsangang panahon despite na makakaranas kayo ng mga isolated rain showers na nakataas ang forecast. The rest ng central ng Bukidnon at Davao region, mula dyan sa may bandang Davao de Oro, Davao del Norte, kasama ng City of Davao and the rest ng Davao del Sur, magiging katamtaman, partly tumusikaw di ang iiral. Magiging scattered po ang mga pag-ulan ninyo dyan, lalo na sa may bandang Davao de Oro area o paligid ng Compostela Valley, hanggang dyan sa may bandang Mati at Governor Generoso. Bagamat humid, patuloy pa rin kayo magiging humid dyan at sumusulpot ang matinding sikat ng araw. So, importanteng magdala ng pananggalang sa ulan. Wala naman sa may bandang Davao del Sur, the rest ng Davao Occidental at Sorsogon, mas maaraw kayo nga dyan, mga ilang moderate and mostly moderate ang buong bahagi na yan ng Coronadal, Sultan Kudarat at Maguindanao area at North Cotabato. Magkaroon man kayo ng mga light to moderate showers, isolated at scattered naman ito, kabilang na ang buong Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte area. Mas magiging maaraw nga lang sa inyo dyan at humid at maalinsangan ang halos maghapon. Mula naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, mula sa pagitan ng Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, moderate ang ating lagay ng panahon, maaraw at maalinsangan din, kabilang na ang isla ng Basilan at Hulusulu. Magkaroon na ng mga kalat-kalat na mahihina ang katamtamang pag-ulan, typically nitong hapon o gabi o madaling araw. So sa ngayon, medyo mas humid din kayo dyan at maaraw, huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw ngayong maghapon. So generally, magiging katamtaman ang buong bahagi ng bansa, halos moderate and fairly weather na naman sa nalalabi ng kanluran ng bansa. Mga ilang kalat-kalat na lamang na mga pag-ulan ang binanggit natin, kabilang na ang Palawan, Surigao region at northeastern part ng Luzon area. Wala pa rin tayo inaasahan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave na mamamataan sa loob at labas ng ating bansa mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Pansamantala lamang po yung northeasterlies na iiral dahil after the next 24 to 48 hour period, tuluyan na naman itong mawawala. At dahil mawawala kagad, balik na naman sa matinding alinsangan ang mararamdaman natin sa Metro Manila. So siguro mga
bukas na po yan ng Sabado o Linggo ng tanghali na mararamdaman na naman natin ang balik sa grabing init dulot ng easterlies. So sa ngayon medyo umiiral ang northeasterlies, ayan no, ngayong araw, pero pagsapit po bukas ng Sabado, unti-unting hihina na naman at tuluyan nang namang mawawala yung pagdaloy ng northeasterlies. Pagpasok po yan ng Linggo o March 10 hanggang Monday ng March 10 nga po. Yan. So bandang Lunes, tuloy-tuloy na naman tayo na magiging mas maalinsangan yan. So mga bukas, medyo ramdam pa natin yung northeasterlies sa extreme northern Luzon, pero pagsapit ng bandang Linggo hanggang Lunes, tuluyan na naman itong mawawala at hanggang sa balik na naman tayo sa napakagrabing alinsangan ang Lunes natin next week. So medyo relax tayo ngayong weekend na medyo mararamdaman pa natin yung frontal system o yung lamig. So medyo makaramdam tayo ng bahagyang comfortable na temperatura sa bahagi nga po ng Luzon area kasama ang Metro Manila. So wala tayong magiging komento sa anumang low pressure na mabubuo. 1,008 hectopascals ang pinakamababa. At sa ating mga computer models, wala rin tayong magiging komento dahil patuloy pa rin tayo makakaramdam, lalo na this coming Monday na naman, ng grabing alinsangan. So this weekend medyo comfortable tayo ng bahagya dahil nga po sa umiiral na frontal system at nagbunsod nga po ng northeasterlies. So medyo may mga amihan pa rin na medyo nagparamdam ngayong araw. So pansamantala lang yan, within 2 days lamang itatagal yan. So hanggang Linggo ang maaring itagal niyan. So pagpasok ng Lunes, grabe na naman ang ating heat index. So diyan dapat siguro mag-decide ang ating LGU na mag-suspend ng klase. Hindi dapat sana ngayong araw. So hindi natin maintindihan kung bakit nag-suspend sila ng klase ngayong araw. Hindi nila na-monitor na merong frontal system o northeasterlies na iiral ngayong araw. Sa ating ulat lindol, well, kaninang madaling araw, bagamat hindi ito na-detect o hindi natin naranasan yung malakas na pagyanig nito, naganap ito kaninang base sa aking seismograph, na-detect ang pagyanig kaninang madaling araw, mga 12:41 AM. Yan, mga 12:41 AM. Kung makikita ninyo, teleseismic siya, ibig sabihin malayo yan sa Pilipinas. Kung titingnan natin kung anong area na yan ang nagpayanig, yan ay sa Antofagasta, Chile. Ang oras sa Pilipinas natin yan, 12:21 AM. Ang nagsimula yan, oras natin sa Pilipinas. So, nag-arrive sa Pilipinas ay mga 12:42. So, mga ilang minuto rin ang itinagal ang travel times. Mga siguro mga mahigit 20 minutes o halos mahigit 20 minutes bago nag-arrive dito sa atin sa Caloocan. Ganun yan kalayo yung pagyanig. Ang lalim nito o epicentral depth 93.5 km ang lalim na may magnitude 6.1. Yan sa may bandang Antofagasta, Chile. So intensity 3 to intensity 4 ang naramdaman ng mga taga Chile. So sana kung may mga Pilipino tayong nakatira dyan, paligid ng Calama, Antofagasta or bandang Taltal, ay wala naman sanang nagkaroon ng disgrasya o damage sa mga structure. Medyo malakas-lakas po yung naging pagyanig. Swertehan na lamang dahil medyo malalim po yung epicentral depth niya. So hopefully yung aftershock niya kung sakali ay hindi malakas na. Dahil umabot sa Pilipinas yung pinaka primary and secondary wave niya. Umabot mga halos 20 minutes ang itinagal. Halos 20 minutes mahigit yung na-travel nung lindol na ito, yung primary and secondary wave bago nag-arrive yan sa amin sa Caloocan. And then nitong kaninang bandang alas 6 ng umaga ay nagkaroon tayo ng mga ilang mahihinang pagyanig. Well, kung sisilipin naman natin yan sa short period seismograms ni PBOX, makikita natin dalawa nga po ang naging pagyanig. Una, kaninang 1:41 AM sa bandang southeast ng Wao, Lanao del Sur. Napakababaw lamang ito, isang 11 km at isang 1 km. So, yanig na yanig yan o ramdam na ramdam ang pagyanig maging dito sa Metro Manila na na-detect ng ating seismograph. Bagamat napakahina, hindi naman masyado nagki-create ito ng malakas na destructive jolt, pero na-detect pa rin siya. So, naganap ito kaninang 1:41 AM at isa naman kaninang 6:03 AM. So, ito po yun.
Ito yung mga bandang yung alauna hindi masyado na-detect. Pero mga bandang 6 o'clock na-detect siya. Ito yung medyo na-detect sa may bandang southwest ng Claveria, Masbate. 6:03 AM naman ito na may parehong magnitude 4.0 din, na may lalim na epicentral depth of 11 kilometers. So yun po yung dalawang pagyanig na na-detect natin. At since itong sa Masbate, mas malapit ito sa may bandang Metro Manila, hindi kumpara sa may bandang Lanao del Sur, nasa sa Mindanao. So ito hindi masyado umabot sa Metro Manila. Ito lamang sa may bandang Claveria, Masbate ang medyo mas na-detect na aking seismograph dahil mas malapit ito sa Caloocan. So yun lamang ang na-detect na medyo malakas-lakas na na-record mula sa data feed ni PBOX, at after nyan mga mahihinang pagyanig na. So kung titingnan natin yung historical earthquake, at until now hindi pa rin na-filter out ni PBOX yung mga pagyanig since February and March, pero isusubtract na lang natin para malaman natin kung ilan na ang total earthquakes natin. Kung maalala ninyo, ang total earthquakes ng February is 838. At ngayong March ay nasa total of 1,034. So isusubtract natin yan. Ayan, papakita natin. 1,034 minus 838. So nasa 196 total earthquakes na po tayo for the month of March. Yan. So medyo konti pa rin yung total earthquakes natin. Hindi lang natin ma-specify pa kung ilan na yung magnitude 4.0 and 2.0. Masyadong matrabaho kung isa-isahin natin i-subtract. Pero pwede nyo po i-subtract yan yung month of February and March, yung total. Para ma-filter out ninyo yung total na earthquake noong March, nitong month of March. Para hindi masama yung month of February. Magkakahalo pa rin kasi. Hindi pa rin nare-refresh ni PBOX yung mga data systems nila na ihiwalay ang mga total na lindol noong February sa March. So wala tayong magagawa dyan. So ang gagawin lang naman natin, isusubtract natin para ma-distinguish natin yung total ng pagyanig for the month of March. So konti pa rin, lumalabas mga 190 mahigit pa rin yung total earthquakes natin. So kamusta naman natin yung ating mga dams? Well, base dito ay stationary lamang si Angat Dam, na natiling overflow siya, pero nasa 0.71 meters na lamang yung deviation o yung sobra ng kanyang tubig sa pinaka-reservoir. Tapos yung si Magat Dam naman, nakasarado na po yung gate niya, so hindi na siya nag-release. So far nasa 189.71 meters yung total na water reservoir niya. So mula sa pinakasagad na sana na 193 meters. So okay na to, stable na siya. Tamang-tama lamang yung level ni Magat Dam. Kaya wala tayong magiging problema. Hindi naman siya sobrang kulang at hindi naman sobrang apaw. Hindi kagaya ni Angat Dam. So natiling stationary yung ating mga dam. So wala tayong problema so far. So titingnan na natin sa mga susunod na buwan kung ilan ang malaki ang ikakainin ng mga dams na ito, mula kay Angat Dam, Ipula Mesa Dam at Magat Dam. So wala tayong magiging problema sa ngayon sa pinaka water level niya, dahil hindi naman sobrang malaki ang nakakain so far ng water reserves. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 7, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, March 7, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report at magtatanghaling tapat. At despite na medyo hindi gano'ng katindi ang heat index natin ngayong araw ha, so nakapagtatakang nagsuspend sila ng klase na hindi nila tinitingnan yung real-time satellite imagery ng natural color at yung water vapor na dala ng frontal system o yung cold front. Hindi natin maintindihan kay Pag-asa ba't hindi nila nakita yun. Pero makikita naman dito yun sa ating website para sa gustong malaman pa rin yung pinaka-actual at real-time na nangaganap, lalo na sa Luzon, kung bakit hindi masyado matindi ang heat index na mararamdaman natin kasama ang Metro Manila. At visit na lang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-real-time events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.